Purisima na katas ng kanyang pagpupulis ang kanyang mga ari-arian sa ngayon. At gaya nga po ng akin nabanggit ay binigyan niya ng 9 na score out of 10 ang kanyang trabaho. Narito report ni Emil Sumangil. Hindi po ako tatalikod sa aking sinumpaang tungkulin. Hindi po ako papayag na mananalo ang kataywalian. Ipagpapatuloy ko po ang aking paglilingkod sa bayan at sa patuloy na paninira ng walang kabuluhan ang kanilang ginagawa. Sa kabila ng patong-patong na reklamo na inihain sa ombudsman ng ilang grupo laban kay PNP Chief Director General Alan Purisima, nanindigan siyang hindi siya magbibitiw sa pwesto. Sinabi niya yan sa kanyang pagdalo sa unang pagkakataon sa pagdinig ng Senate Committee on Public Order kaugnay sa modernisasyon ng PNP at iba pang issue sa kapayapaan at seguridad. Tingin ni Purisima, ang mga naninira sa kanya ay ang mga taong nasagasaan niya sa kampanyang Tuwid na Daan. Pero hindi raw siya papayag at hindi raw niya sasantuhin ang mga kabarong tumitiwalag sa tungkulin. Kinwestiyon naman ng mga senador ang pagtanggap ni Purisima ng donasyon mula sa mga construction company na nag-alok ayusin ng White House na tirahan ng PNP chief sa Campo Crame. Ayon sa deed of donation, umabot ito sa 11 milyong piso. Lumalabas din na tapos na ang pagpapagawa ng White House noong pang Disyembre 2013. Pero nitong Setyembre lang ginawa ang deed of donation nang maging kontrobersyal na ang issue. Depensa ni Purisima, ayaw sana kasing magpakilala ng mga donor na kakilala niya. Tanong naman ni Senator Serge Osmeña, bakit mas ginawa itong prioridad gayong may iba pang mas kailangang pagkagastusan tulad ng PNP General Hospital sa Camp Crame? Depensa ni Purisima, binabaha kasi noon ng White House kaya kinailangang taasan ng flooring. Ito mga contractor po ito, no? Tatlo po sila. Yes, Your Honor. Hindi mo na lang sinabi sa kanila kung pwede lang unahin mo na yung hospital. Napakabait nila. They're worried about the house of the PNP chief and not the health of the members of the PNP. Kaya medyo walang credibility yung rason mo eh. Wala raw ibinigay na resibo ang PNP sa mga nagbigay ng donasyon pero naitala naman daw ito sa Book of Accounts ng PNP. Tinanong din si Purisima ukol sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. Partikular na ang kanyang property sa San Leonardo, Nueva Ecija. Nabili raw niya lupa noong 1998 sa halagang 150,000 pesos at nakasad ito sa kanyang SALN noong 2002. Ayon kay Purisima, aabot sa 1.7 million pesos ang kabuuang halaga nito. Pero duda si Senator Grace Poe dahil ang bahay ay may 204 square meters. Inusisa ni Poe kung paano nabayaran ni Purisima ang pagpapatayo ng mansyon. Ayon kay Purisima, galing ang perang ginastos dito sa kanyang kinikita sa pagkapulis at sa kita at savings ng kanyang pamilya. Ayon sa general, meron siyang tracking business. Hindi niya idinetalye kung magkano ang kita ng negosyo pero handa raw siyang magsumite ng mga financial statement. Natalakay rin ang issue ng mga krimen sa bansa at ayon kay Purisima, bumababa ang crime statistics dahil sa pinaigting na seguridad. Sa gitna ng mga kontrobersya ukol sa kanyang panunungkulan, binigyan ni Purisima ang sarili ang score na 9 out of 10 nang hilingin ni Poe na bigyan niya ng rating ng sarili bilang PNP chief. If you were to rate yourself and your efforts in the PNP from 1 to 10, what would your rating be? Your Honor, I rate myself about 9. Hindi man kumbinsido si Poe sa mga paliwanag ni Purisima, di na raw niya muling ipapatawag ang PNP chief. Pag-aaralan daw ng komite kung dapat ba silang magrekomenda ng pagsampa ng reklamo laban kay Purisima, pati na rin ang mga irerekomendang batas para maisaayos ang sistema sa PNP. Emil Sumangil, GMA News.